magandang umaga po, magandang araw sa ating lahat. Tayo po ay papasyal dun sa naming baka na madami nang nakain na feeds. Pakikita ko sa inyo yung itsura. Yun ay malapit ng ibenta. Ang inaantay na lang namin ay gumanda yung presyo ng baka ngayon para maibenta na. Kasi yung baka ngayon nga ay malaki na yung nakain niya. Sobrang dami na. Kapitong sao na ng feeds. Pag nakita nyo naman yung katawan ka-farmer ay hindi naman talo sa kanyang katawan at saka doon sa kalidad ng baka. So maganda ang daan dito. Talagang ahon at lusong. Yan, so wala dito si Kuya Robinson, nasa biyahe. Yung baka na yun ay madali namang makikilala, madali ko siyang mahanap dahil yung palatandaan ko sa kanya ay wala siyang sungay. Yan, tsaka siya lang yung medyo ano dito, siya lang yung malaki dito na baka. May mga baka din kasi dito na nakapastol pero mga bata pa. So yun ay nag-iisa-isa lang dito na baka na malaki. So ayan mga ka-farmer, pagkatapos natin magpaikot-ikot ay nakita ko rin ito. So palatanda ko dito sa bakang to ay wala nga siyang sungay at saka yung kanyang tenga ay medyo mahaba. Ayan. Hindi ako familiar sa lahi ng ganitong baka, mga hindi nagkakasungay. Alam ko kasi pagka mga walang sungay na baka, ano yan, maalin lang yan sa dinihorn o yung pinatay ang sungay, o kaya naman ay lahi ng subil. Kasi nagkaroon na rin kami dati ng baka na subil na ganito rin yung itsura. Yan, so makapal na yung katawan niya, halos ano na, pambenta na talaga to. Ang nagiging problema lang ay yung mga mamimili na hindi binibili ng tama yung presyo ng aming baka. So kapag ganoon ay hindi namin agad binebenta. Pinapantay-antay lang namin na tumaas-taas yung presyo. Ngayong bare months, so yun yung iniintay namin. Kasi nga ito ay nakapitong sako na ng palyat. Yung pagpapakain namin ng feeds na depende rin kami sa kapital. Pag mababa ang kapital namin, ay walang problema magpakain ng feeds. Pag mababa yung kapital sa baka. Pero pag mataas yung kapital namin sa baka, dun kami medyo nagko-control. Dahil matatalo kami sa pag-aalaga. Minsan ay meron kaming napapabenta na halos sumambot lamang kami sa puhunan at natalo pa sa pagod. May mga ganun. Kaya yun yung binabalansin namin kapag kami nagkapakain ng feeds. Tsaka ang feeds nito ay palyat lang, mumurahin lang. Kuha lang namin ay minsan 600, minsan 650. So kung makakasampung sako ito bago ito maibenta ay parang papatak na mga 6.5. So kung mabebenta naman to kahit mga 85,000, kasi ang sabi ni Kuya Robinson, kung kukunin lang ito ng 75 ay wag na lang muna ulit. At kita naman sa katawan na hindi naman pang 75 itong katawan nito. Naglalaro na to sa 85 to 90. Tsaka mataas yung lahi niya. Hindi ito basta mistiso lamang na baka. Makikita nyo naman sa itsura niya. Tsaka yung katawan niya ay makapal na. Yan, wala nang naka-slim buto. Malaki na rin yung pasong niya. 44,700.
So kung ito ay mabili ng 85 o kaya 80, so bali kung idadagdag namin yung feeds na sabi natin 6,000 o 5,000 yung puhunan sa feeds. So papatak ito ng mga 50 yung puhunan sa ano, hindi pa kasama dun yun sa turok, sa vitamins. So parang papatak lamang ng 15 lamang kami kung mabibili lang ito ng 80k o kaya 85. Pero hindi na rin masama yun. So ayan mga farmer, yung bakang ito. Sabi sa akin ni Kuya Robinson, ito daw ay talagang napakatakaw. Kahit 3 beses ito painumin ng palyat, pakainin ng palyat sa maghapon, ay talagang ang tatanungin lang ay yung pambili. So may baka talagang ganun, Kuya farmer. May baka na mahinang uminom, may baka na malakas. At yung pagpapainom ay isa yan sa pinakamahalaga para mabilis tumaba yung baka. Pagpihikan sa tubig ang baka ay mahirap patabain kasi isa yan sa pangunahing kailangan kahit naman tayong mga tao. Pagka mahinang uminom, tuyo ang katawan. So ito ay pakikita ko naman sa inyo pag uwi ko kasi ako bibili lamang ng panturok, bibili ako ng syringe, may ituturokan akong kambing maya maya. Ay pakikita ko sa inyo kung paano ko patakawin sa tubig yung aming baka o paano ko patakawin sa painom. Yan, dinaanan ko lang to dahil kakahingi lang sa akin ni Kuya ng feeds nung isang araw. Dinala namin to sa sako. So baka ito umabot pa ng 9 na sako o kaya 10 sako bago mapabenta. Pero tubo pa rin. Ayos din naman. Maganda yung katawan. Pagka ganito ang baka ay hindi kayo matatalo. Hindi ko alam kung naaalala nyo yung baka na pinurga ko nung nakaraan. Matagal na, parang January pa yon. Ito po yon, yung tinulungan ako ni paring Mike sa pagpupurga at sa pagtuturok kasi medyo malaki na nga siya. Medyo nakakatakot ng hilahin. So ito po yung picture niya, ipakikita ko sa inyo. Yan po yon, yung January po yan, yung itsura niya. Hindi pa siya ganoon kasagad. Marami pa siyang kulubot sa balat. So yung itsura niya nung pinurga ko nung January. Tapos napurga na ulit ito nung mga ilang buwan. Kaya ngayon ay kain na lang ang kailangan. A few moments later. Bale, ganito yung gagawin ko ka-farmer. 2 timba yung tubig na gagamitin ko. Yung isa ay wala akong ilalahok na asin. Purong tubig lang. At yung isa ay lalagyan ko ng asin at lalagyan ko ng molasses. At lalagyan ko ng kaunting palyat para magkaamoy lang. Yan, kaunting asin lang. Dito sa orokan na timba. Tapos ito nga pala yung palyat, nakababad yan lagi. Hindi yan pwedeng ipakain ng direkta o yung hindi binabad. Kasi yan ay humihilab. Yan. So lagyan lang natin para umamoy lang. Ganun lang kaunti. Pagkatapos ay molasses. So yung aming mga gamit, nakaabang na yun lagi. Yung molasses, asin, saka yung palyat o yung feeds. Yan. So molasses na lang. Kaunti lang yung nilalagay ko. Kasi yung molasses ay kapag naparami ayaw din naman ng baka yan. Saka ginagawa ko lang, dinadaya ko lang yung baka. Parang pinapabango ko lang yung painom niya. Mamaya dadagdagan ko pa ito ng kaunting tubig. Itong timbang to ay malaki kumpara dito sa isa. Itong orokan na to. So itong isa ay plain, wala tayong lalahok. Gaya nga sinabi ko kanina. Ano lang siya, purong tubig lang. I-testingin natin kung alin yung uubusin at kung alin yung hindi. So yan, dagdagan pa natin ng tubig para sulit yung ating painom. Yan. So pakita ko muna sa inyo yung palyat, yung itsura niya kapag siya ibuo pa. Para may paliwanag ko kung bakit kailangan ibabad. Yan, ito po yung palyat. Buo-buo po yan. Yan po ay niyog. Galing sa koprasan, galing sa oil mill. Yan. So kaya po yan binababad sa tubig. Yan po ay humihilab para po yung bigas na isinaing. Na kapag kaya na dinirekta natin pakain sa baka,
ay may kalalagyan po ang baka. Kaya po mahalaga na ibabad muna. Buo-buo po yan. Yan. So sa mga hindi nagbabaka, sa mga hindi nag-aalaga ng baka at hindi pa nakagamit nito, maaari pong hindi kayo pamilyar dyan. Pero sa kagaya namin at sa mga matatagal na naggagamit yan, alam na alam nila na bawal yung ipakain ng hindi nakababad. So yun lang naman. So ibibigay na ho natin yung ating painom. Alasin ko lang din sa matinik na puno ng kalamansi. Yung ating painom na purong tubig at saka yung mayroong lahok ng molasses at asin at may konting palyat. Tingnan natin kung alin yung uubusin. So parehas niyang inunan niya yung yung walang lahok, yung tubig. Yan. Pagmasdan niyo ng maigi kung ano kanyang gagawin. So ayun. Matalino, tinapon yung tubig na walang laman, na purong tubig lang. So itong isa, tingnan natin kung ano ang gagawin niya bukod sa iinumin. So hindi niya itinapon mga kaparmer, di ba? Matalino rin ang baka. Talagang medyo din. Kumbaga yung isa lambanog, yung isa Alfonso. Parang ganun. So mas gusto niya yung Alfonso. Mas mahal nga naman. Oh, di ba? Ilang beses niya binalikan. At mas marami itong laman itong kulay orange na timba kumpara doon sa kulay puti na itinapon pa niya. So yun yung pamamaraan ko, yun yung pamamaraan namin para mapatakaw namin yung baka namin na uminom. Hindi naman nyo kailangan na gayahin, pero kung kinakailangan na, ay makakatulong yan sa inyo. So yung iba asin lang, okay na. So yun lang, yun yung solusyon namin kaparmer. Sana ay nakatulong sa inyo. Sa mga nagtatanong, sa mga kaibigan natin dyan na nahihirapang magpainom ng kanilang baka dahil pihikan daw uminom. So ang pinakauna niyan kaparmer, purgahin nyo muna yung baka nyo kung kailangan purgahin. Tsaka bigyan nyo ng vitamins, turuan nyo ng vitamins. Mag-uumpisa na yan tumakaw, 2 to 3 days tatakaw na yan. Sa totoo lang kaparmer, ang pagpapainom ng baka ay walang oras, dapat maya nakakainom sila. Pero dahil nga tayo ay nasa backyard, wala tayong ganong kagandang pasilidad para sa ating mga alaga. Mas maganda ang pagpapainom ng baka ay tanghali at hapon. Dahil yun yung oras kung kailan na sila. Yung panahon ay nakaka-apekto rin sa takaw nila sa tubig. Pag maulan, mahina silang uminom. Lalo na at nababasa yung damo at nalalamigan sila. Hindi sila masyadong umiinom. Yan. So kaya ang oras ng pagpapainom namin ay tanghali saka hapon. Yan, sana po ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating video para sa iba pang mga namumroblema sa pagpapatakaw sa kanilang baka kung paano patatakawing uminom. At maraming salamat sa inyong oras. Happy farming po, ingat po kayo at God bless.